Kaya sinupin nyo na yung mga anak nyo kung 15 anyos, pababa, o 16, 17, meron din po tayong curfew. Eh, huwag nyo nang pagsimbahin kung manggugulo lang. Kawawa naman yung mga nagsisimba na matitino. At gusto ko iparating sa mga kabataan ngayon na baka akala nyo wala kayong liabilities, wala kayong kulong. Sa amin, sa MDSW, dadalhin namin kayo sa Manila Boys Town Complex at doon kayo magpapasko at magbabagong taon. At mahihirapan na mga magulang nyo na kuhanin kayo doon. Sisiguraduhin ko sa inyo. Ito ang ilan sa pahayag at babala ni Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Fuente sa mga kabataan na tila pasaway sa oras ng simbang gabi. Ang mga pahayag at tila paalala ni Director J. de la Fuente para sa mga kabataan ay bunsod ng kanilang continuous area monitoring sa iba't ibang mga simbahan sa oras ng simbang gabi, kung saan nga halos aabot sa 12 mga minor de edad na ang kanilang nakalawit o na-rescue dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang gulo o riot sa paligid ng mga simbahan, partikular na sa Tondo, Maynila. Inyo pong masasaksihan ang ating naging panayam kay Manila Department of Social Welfare Director J. de la Fuente patungkol sa kanilang mga operasyon sa pagsagip sa mga tila pasaway na mga kabataan sa lungsod ng Maynila sa oras ng simbang gabi. Oo, dito sa may Tondo Church, ito yung patuloy na pagbabantay natin sa simbang gabi para siguraduhin yung kaligtasan ng mga pupunta sa simbahan at pumupunta pagka simbang gabi. Bandang yung simba ng alas 4 ng madaling araw. Ito yung mga tao natin, yung mga MDSW natin na disaster tsaka rescue team na nakakalat ngayon sa iba't ibang simbahan kung saan meron kaming mga dalang sasakyan at mga tao. Kanina nga, nakakuha kami ng 7 na minor de edad. Yung pinakabata, nasa 11, 12, pinakabata eh. Tapos yung iba, merong 16, may 15 at 14. Nakuhanan sila ng mga patalim o yung mga deadly weapon. Nakakuha kami ng balisong, ice pick, tsaka yung 4 fingers, yung nasa kamay na bakal, nakakuha kami. At yung mga payong na improvised na payong, akala mo payong eh, pero pag hinugot mo, yung mayroong mga matalas o mga patalim sa loob. Parang nakahanda talaga sila ng manggulo at magrayot. No? Buti na lang, alertado yung mga tao natin at yung mga kapulisan natin na nahulit, napigilan itong mga to. Ngayon, kasalukuyan, itong 7 minor de edad nasa akin ngayon sa pangangalaga ng Reception Action Center. At definitely, dadalhin ko sa Boys Town, katulad ng pinangako ko nung una. Doon sila magpapasko sa Boys Town na magbabagong taon. Na, sa labas ng Tondo Church, doon sa may plaza, mga plaza. Nandun itong mga kabataan to, nagtitipon-tipon, grupo-grupo, nagtutumpok doon. Eh buti na lang, alertado yung mga tao natin at namataan kagad sila. At yun nga, nung nagkaroon ng hulihan, konting takbuhan, nakakuha sa kanila yung mga matutulis na bagay o yung mga nakamamatay na gamit. Sino daw ang kalaban nilang grupo? Eh mga kapwa kabataan din nila doon. Alam mo itong mga kabataan, pagka nagkatinginan, nagkabaliyahan, at iba magkakilala, iba-ibang lugar, na pag nag-abot, yun, gulo na. Taga saan yung mga bata? Mga taga Tondo, District 1. Bukod doon sa simbahan ng Tondo, sa ibang simbahan na direktor... Kanina, umikot kami, nagpaikot ako sa may Tayuman, ayos naman. Dito sa may Blooming Treat, okay naman. Espiritu Santo, okay naman. Dito sa may St. Joseph Gagalangin, okay naman. Kaya lang, bandang Cavite raw, inilayo nila bandang Cavite, Street, tsaka sa may Solis, nagkaroon ng konting batuhan mga kabataan. Siguro natakot sila, maraming pulis doon sa may harap ng simbahan, tsaka nandun na rin yung presensya ng mga sasakyan natin na MDSW. Lumayo ng konti, pero nagbatuhan lang sandali, nagtakbuhan na raw, malis na. At ito nga, natsyempohan natin itong 7 na minor de edad na nasa pangangalaga namin. Check, maliban po dun sa 7 kanina, simula po ng simbang gabi, ilang kabataan na po ang nakakalawit o nag-rescue ng MDSW? Siguro meron na tayong mga 12. Kasama po, di ba sir may nakulang insidente ng riot sa Tondo? Sa Tondo, sa Manugit, yung sa Hermosa. Ito naman yung sa prosesyon eh. Nag-antayan, nag-abangan sa prosesyon.
Pero yun, inquested yun. Yung mismong nanaksak, tsaka yung mga kasama niya, nahuli yun ng kapulisan natin ng Smart. Sumuko sa Smart, no? Sumuko sila. At ngayon, inquested. Nasa pangangalaga na rin namin ngayon sa MYRC. Ilan po yung kabataan yan, sir? Yan yung ba yung apat na... Tatlo. Tatlo, sir. Yung tatlo, yung mismong nanaksak, yung pumalo, tsaka yung mga kasama niya. Nasa pangangalaga natin ngayon, gawa ng inquested na. Iniintay lang natin yung ano ng piskalya. Yung kahapon, sir, yung kahapon na apat na individual, yung may dalawang maliit na bata. Yung dalawang maliit nasa akin pa, nasa pangangalaga ko pa sa Reception Action Center, no? At yung malaki, ginagawa na ngayon ng dokumento kasi lumutang na yung magulang, nakikipag-usap na ngayon. Pero ito ngayon, itong nahulihan natin ng mga gamit na nakamamatay, definitely dadaling ko sa Boys Town to. Sigurado to, biyahe to. Sa mga magulang, sa mga kabataan, ang laki kong pakiusap sa inyo, sana bantayan niyo yung mga anak nyo sa mga magulang, no? Huwag nating hayaan na gumala ng 10 oras ng gabi. At kung wala rin lang gagawin, huwag nyo nang pagsimbahin gabi. Huwag nyo nang papunta sa simbang gabi. Hindi naman nagsisimbang gabi. Nanggugulo lang sa harap ng simbahan. Nakakapinsala lang tayo at nakakaperwisyo tayo dun sa mga maninimba. Dapat ang pagsisimbang gabi, payapa, maayos at tahimik. At yung mga lihitimo nagsisimba at yung matitinong tao, dapat napoprotektahan natin yan at hindi dapat napeperwisyo yan.